Unang strum pa lang wala na sa tono. Tono muna natin. Wala man sa tonong buwan ng Enero, tiyak na sasabay akong muli sa himig ng pag-ibig. Kaya naman feeling musician ako sa unang araw ng Pebrero. Inasikaso ko yung mga kantang naisulat ko. Inayos ko yung lyrics at chords para kung sakaling magka-budget ay makapag-release tayo ng kanta. Alam kong hindi kayo ganun ka-interesado. Pero tara, samahan niyo ako. Bobo! Ito ay isa sa mga kantang naisulat ko. Ang title nito, Dalugtala. May gusto kong sabihin sa iyo, di mo lingunin na sa likod ako. May gusto kong linawin sa iyo, di pa ako sigurado. Puro tawa na lamang ang nagagawa sa mga pero minsan di ko makuha. May gusto kong aminin sa iyo, ngunit di pa ako handang mabigo. Ay, wala nang iisa pa. Dahil ngayon ay sasamahan niyo ako, maghahanap ako ng mga music para sa Cenaculo. Dahil ako nga ang musical director. Kimi! Musical director, sino ka dyan? So, isasama ko kayo at wala kayong choice. So, dahil nga nalalapit na ang Kwaresma, kasali tayo sa mga ganitong activities. Dito sa Cavite, sa Tejero, merong gaganapin na Cenaculo. At ako yung napili nilang musical director. At makeup artist din. Pero ayun nga, maghahanap muna ako ng sound effects at background music na magiging akma sa mga scenes ng Cenaculo. Eto to, maganda to sa scene na dinakip si Jesus. Pakinggan niyo. Goods. So yun, dahil nga Kwaresma, kasali tayo sa mga ganitong activities. Actually, napilitan lang ako. Joke lang po, Lord. Minus 10 na naman ako sa langit. And so, in-invite lang kami ng kaibigan namin, si Kuya Paul, na sumali sa ganitong event sa Cenaculo. Sino ba yan? Siya ang ina ni Jesus! Bakawan! Sino ba yan? So actually, share ko lang, ang daming pinagbago ng takbo ng araw ko nung sumali ako sa mga ganitong activity. Somehow, masasabi kong nagkaroon ako ng direksyon. Dati wala akong sense of time. Hindi ko na alam kung anong petsa, pero ngayon, dahil nga every Sunday yung practice namin ngayon, parang nalabelan bigla yung araw ko ng Sunday. Which is, dati naman wala talaga akong pake kung linggo na, Sabado, Lunes. Wala talaga. Kasi simulan nagkaroon ako ng activity tuwing Sunday. Mas nagkaroon din ako ng time para lumapit sa kanya. And every time na magkakaroon ako ng problema, imbes na mga kaibigan or mga kakilala yung hinahanap ko, sa kanya na ako lumalapit. Hindi naman talaga ako religious at hindi ko naman sinasabi na sobrang lapit ko na sa kanya. Siguro, nabigyan lang ako ng pagkakataon na lumapit ulit sa kanya. And I must say, sobrang ganda ng pasok ng 2024 ko dahil sa Cenaculo. Araw ng mga puso. Umuwi kami sa dating bahay namin sa Manila. Naalala niyo ba yung tulakong Maria Clara? Sa totoo lang, sa iskinita ng Maria Clara talaga kami noon nakatira nung hindi pa kami lumilipat ng Tanza. Umuwi kami rito dahil birthday ng pamangkin ko. Celebration na rin ng Valentine's, kaya kahit paano, hindi nakaramdam ng pangungulila sa pag-ibig ang puso ko. Why?
February 17, 2024. Isa ako sa mga napiling magtanghal sa open mic event ng Esophagus, Puso at iba pa. Karamay ko sa kaba? Siyempre si Joyet at ang tatlong bibing hindi ko inasahang susuporta. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanilang formal kaya ito na yun. Thank you. Bye. Doon na pumasok yung Esophagus ni Queen Yasmin. So, Hindi ako sumagot dahil bilang prinsesa ay karapat dapat nga namang hingin muna ang mga kamay ko sa aking mga magulang. Kaya sabi ko, tayo na. Ganito kasi yung mga tipo ko. Yung pagmamahal na apurado. Kaya ito, kami na. Ngunit hindi ako nakontento. At syempre, bago magtapos ang buwan ng Pebrero, naimbitahan kami sa Malaya Rest House sa Puerto Azul. So ngayon ay nandito tayo sa Malaya Rest House dito sa Puerto Azul. At ayun, bukod sa vlog na ito, ay gagawa rin kami ng mga short film at skit na dito namin isushoot sa Malaya Rest House. So ayun guys, abangan nyo ano yung gagawin namin. Ayun, so bago ko kayo ilibot dito sa unit namin, dito sa Malaya Rest House, gusto ko lang mag-thank you kay Sir. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Hala, pag gumalis ako sa frame, ay mawawala na ang frame. Kay Sir. Sige na nga, alis na nga ako. I'm back. So, bago ko kayo ilibot dito sa unit namin sa Malaya Rest House, gusto ko lang mag-thank you kay Sir Marjon Lopez, yung owner nito. At maraming salamat sa pagpapaunlak. Huy! Ang lalim ng pagpapaunlak. Pagpapasok na lang. So, thank you po sir, at thank you din kay ma'am na staff at si ating guard. Sobrang accommodating nila nung winelcome nila kami dito. At nagulat talaga kami kasi ang bongga naman pala ng unit na ito. Parang hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa pinto. Kasi yan, diba, pagpasok ko, gumanon pa lang. Kasi pagpasok ko pa lang, naamoy ko na ang bango. Parang hindi nga ako karapat dapat sa lugar na ito. Makikita nyo dito yung mga kwarto. Uy, vlogger pala ako. O sa kanan, tama ba? Kanan ba to? Unang CR. Parang CR siya ng kabilang kwarto. Ito. Ito yung first room. Ayan, so ito yung first room. May makita kayong kama. Tapos dito naman sa kabila yung couch. At medyo madumi na dahil syempre yung mga kasama natin, mga motorist of the year. Dito may side table sa tabi ng bed. Tapos meron mga cabinet dyan. Pwede niyong ilagay yung inyong mga kapatid. Bigla may kapatid mo dyan. Tanga ka dyan. Tapos, ito naman yung next room or master's bedroom ata to. Mga alipin, nakikita nyo ba? Kulay green. Ito yung master's bedroom. Siyempre ako dito kasi kakulay ko yung kurtina. Nakikita nyo ba yan? Tapos ang ganda ng view dyan guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ang ganda ng view, diba? Pinakita ko na sa inyo. Ang ganda, diba? Ay, ang liwanag. Ito po syempre, dahil taong kanal tayo, sa sahig tayo matutulog dahil kakulay ko rin. Kakulay ko siya. Mas kakulay ko to. Parang sabi sa inyo, dito ko nababagay. Tapos ito pa pala, meron siyang sariling CR na ang laki. Merong shower room at merong, ang pangalan nito? Bathtub! Sheesh! Tapos ito yung shower room. Tapos meron din dito mga, tawag dito, cabinets na pwede nyo pag na ako mag-explain. Tapos ayan, ito yung mga iuuwi natin. Yung mga free, huy, boom! Dito pala sa sala guys, ayan, pakita ko sa inyo ang sala. Meron dito malaking sofa na may mga aesthetic na unan. At nandito si Poleng, ang aming camera. Ito yung pinang-favorite kong part ng buhay ko. Tapos dito may TV, may electric fan, yung sakali mainitan kayo kasi hindi nga yata gumagana yung aircon dito sa ano. Pero hala, in-expose ko sila. Ayan, tas ito, ka-aesthetic ko na naman ang table na ito. Mahiwag ang kitchen. Gagi, ang ganda ng kitchen. Ito yung pinaka, masasabi kong best na part ng room. Kasi kumpleto. May stove, kumpleto ng utensils, kumpleto ng equipments,
Anong tawag sa mga stove? Equipments ba yun? Or instruments? So makikita nyo rito, yan, nagpe-prepare na kami ng aming pagkain sa araw na ito. Kakulay ko din ang kettle and corn. Kettle corn! Kinis. Meron din ref, syempre. Dito ay kinukulong ang mga batang makulit. At syempre, ito ang pinakakaabang-abang dito sa Malaya Rest House kasi may overlooking view siya sa balcony. Syempre, hindi nyo nakikita ang kagandahan ko na lang ang inyong naisip. Kimi. At bago sana magtapos itong vlog ko na to, ay makapagpasalamat sana ako dito sa mga taong nakasama ko ngayong buwan. Magbanggit pa ba ako ng pangalan? Siyempre, unang-una, si Joyet, si Don, si MJ, si Tintin, at siyempre, ang nag-imbita sa akin sa open mic, si Ate Mai Cantillano. At syempre sa mga nakasama namin sa Malaya Rest House, si Andrew, si Harold, at syempre ang isa nating motovloggerist, wow, si Kuya Don J. Abangan nyo yung ginawa naming short film.